Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo eh. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course, of course, of course, of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa. Pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado magmano. At tandaan mo ako ang batas. Yes, yo. Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang Batas, aka Ginoong Rodriguez, yo. So ito, manonood ako ng dalawang MC na hindi ko pa napapanood. Naisip ko parang ito na yung perfect time na mapanood ko sila bago ako magbigay ng Ahon 16 predictions ko. So ito, Shaboy versus Dodong Saipa. Nakita ko sa comments na parang maganda yung battle. So, well, syempre sana matuwa rin ako, di ba? Yun naman ang kagustuhan natin ting nanonood lagi. Pero, spatan natin. Yun, at gusto ko lang kwento sa lahat na actually, pe-play ko na muna. So, nireview ko yung battle ni yung kay Marshall tsaka kay MP3, no? Excited ako dun eh. Kaso pare, parang tangina. Puno yung memory, so napuputol lagi yung recording. So, na-realize ko hindi siya para i-upload siguro, no? Pero napanood ko siya, astig naman. Tingin ko nakuha ni... Siyempre, unang-una, masaya. At napabilang tayo rito. Then, pangalawa, yun, kinakaman ako kay Shaboy. Sobrang nakakatuwa dahil sa dami ng pwedeng ma-line up dito sa Universikulo 12 at mabigat na lineup na to, pinagkatiwalaan tayo. Sa kanya marami tayong asahan. Then, hindi ko lang alam sa akin kung may asahan kayo. Pero gagawin naman natin, siyempre. Tingin ko mas magiging nakakatawa to or talagang nakakatawa, yun lang talaga, nakakatawa. Mangas si Shaboy, nakilala sa ano eh. Sa kissing scene yun. May similarity siya kay Manda Baliw eh. Nag-one-liner din siya eh. Sa madaling salita, wala siyang originality. Siyempre, nag-toothbrush ako, baka ikis niya ako eh. Yun ang ginawa ko paghahanda sa kanya. Expect the unexpected. Kung nakilala nyo ako sa hindi magandang paraan tulad ng mga ginawa kong issue dito sa Flip Top, eto ngayon, no gimmick, walang kahit ano. Yun! Talagang Yan ang gusto ko. purong ano lang, bibig lang yung gagana. Good luck, good luck sa'yo, Shaboy. And kiss tayo. Ayun, Dodong Saipa, good luck. Sana nakapag-prepare ka ng maayos. Pero etong preparation dito, talaga. Naalala ko nung una kong beses subukan yung Batastradamus. Hindi ko maalala isa sa kanila kung sino yung kalaban ni Nego G. Parang nakita ko yung isang post na parang nag-react siya na sinabi ko malamang mananalo si Nego G dahil crowd favorite, pero pare kailangan mo maintindihan na hindi pa kita napapanood at sinabi ko sa video yon, di ba? Alam ko naman na hindi big deal yon, pero ang kulit lang na pinost niya kasi ng ganon. So Shaboy man o Dodong Saipa yon, hindi ko maalala, pero sensya ka na pare, hindi mo kailangan personalin yun, yo. At yun nga, sana makapag PNP tayo soon.
para makapag-usap tayo, makapagkwentuhan tayo. Yeah, makilala natin ang isa't isa sa mas personal na level. Yun. Pero hindi ko pwedeng isipin na ikaw mananalo kung wala ko idea kung paano ka bumatel. Yeah? Yun eh. Hanggang hintayin nyo. Happy anniversary sa mga kapatid ko sa uprising nyo. 12 years. 12 years na uprising. Naalala ko pinakaunang event na uprising yung paglapag ni Bamboo. Kung di ako nagkakamali, yun eh. Tas nag-perform kung di ako nagkakamali, Balakid, Keja. Di ko maalala kung si Protege tsaka si Arik nag-rap din nun. Pero astig eh, parang tangina. Astig yung ginagawa nila, MCing talaga. So, parang after no event na yun, para din akong tinapik ng sarili ko na parang, yo, kailangan mong, alam mo yun, kaya mo ba yung ganon? Di ba? Parang ganon. Dahil, syempre, yung pag-perform dati na ginagawa ko, malayo sa ganon eh. Parang ibang level yung ginagawa ng uprising bago pa ako naging uprising. So, kinailangan kong kumbaga i-tweak yung sarili ko para kaya kong, alam mo, parang sinabi sa akin nung event na yun na parang kailangan ganito ka bilang MC. Alam mo yun, ito yung seryoso. In terms of pagdating sa performance, kung paano mo pine-prepare, kung paano mo nira-rap kasi syempre sa Pilipinas normal lang naka +1, 'di ba? Pag sinabing +1, parang ewan ko, syempre hindi totoong, kumbaga term lang namin yun na hindi siya -1, ibig sabihin may boses, 'di ba? So parang yun yung normal sa Pilipinas eh. Walang nagsasabing mali, 'di ba? Yung gano'n. Pero hindi siya magandang practice, hindi siya magandang habit. Hindi mo na showcase yung skill mo talaga pagiging rapper nun, di ba? Tapos madalas naman, kapag nagpa-perform yung mga rapper na naka -1, short sets din. Di ba? Parang bihira ka makapanood ng long set na rap. So, ganun. Maliban doon sa mga may banda na dati. So, kunwari si God's Will na Sinag. 'Di ba? May banda siya eh. So hindi siya pwede mag +1, 'di ba? Kumbaga rap talaga yung ginagawa niya. So bihira 'yon nung time na 'yon dati, no. So actually ako nung panahon naman ng solo ko, kanya rin bihira ako mag-live dahil yun yung kalabang ko rin. Dahil ayoko mag +1. Pero ang hirap i-rap ng boses ko nung time na 'yon. Tapos kung gusto ko marinig yung sinasabi ko, pagdating mo sa mga venue, hindi rin maintindihan masyado yung sinasabi mo. So parang hindi ako masyado nag-ano sa live nung time na yun. Pero yun nga, pagkatapos ko mapanood yung unang event ng uprising na yun, yung kay Bamboo, unang lapag ni Bamboo, parang fuck, yun yung kailangan kong gawin. Kailangan ko hanapin kung paano ko siya magagawa ng effective na maso-showcase ko talaga, na hindi ko kailangan i-compromise yung sarili ko, yung style ko, yung vision, yung, alam mo yun, lahat yun, yung flavor. So, astig, ilang taon ko ring hinanap yun. Tapos, wala lang, kumbaga, labo yun, nakikwento ko tungkol doon. Pero, siguro dahil lang sa astig yung ginagawa ng uprising, kaya ginusto ko rin talagang maging parte nun. Alam mo yun, parang, kapag parte ako nito, alam kong solid, mas magiging ano ko, kumbaga pupush din ako sa kung anong mas kaya ko pang gawin, yung pag-evolve ko bilang artist tsaka bilang performer. Alam mo yun, alam kong maitutulak nila ako yun, tas mahanay ka sa sirkulo ng puro mga solid na artist din, no? So, yun. Happy anniversary sa uprising yo. Abangan nyo, may mga palabas kami na album. Sinasabi ko rin yun, pero malay nyo, ngayon na yun. Tingnan natin. Pero
kung ano pa man, yun, uprising. Kung fan ka ng battle rap, parang dapat pinapakinggan mo rin ang uprising. Tingin ko fan ka ng flip top, parang hindi pwedeng hindi mo pinapakinggan ang uprising, yo. Di ba? Parang kailangan yun, pare. Hindi, pero seryoso. Kumbaga alternative hip-hop yung ginagawa namin. Iba-iba naman kasi syempre yung tunog na ako nire-respeto ko yun, di ba? Na kailangan maganda rin na gano'n. Hindi isa tunog nyo ng mga artist. So, kami, yung ino-offer namin, iba't ibang tunog na iba rin sa pinaka-eksena. So, wala, astig. Astig na spatan nyo kung hindi sinaspatan. Kung sinaspatan nyo at pinapahinggan nyo ng regular, salamat sa inyo. Yo. Pero, eto, hindi na ako dadaldal dahil manood na tayo ng battle. Flip Top, Uno Versikulo 12, nandito kayo, Bitin ako sa beat na DIU yun. Theater, Makati Central Square, unang laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito, mga napaaga pa, para sa event natin, lahat ng mga MCs, at syempre sa Flip Top staff. Yeah. Flip Top Magingay, para sa unang laban natin ngayong araw. Astig talaga yung flip-top shirt. Yung design parang Gaming Tootsie Roll. Buenas. Eh, no? Shoutout lahat ng mga represent collab. Yung suot ni... Sino ba si Dodong Saipa at sino si Shaboy? Basta yan, yung flip-top na yan, yung kita ngayon na itim, parang Tootsie Roll. Pero etong kay Arik naman, dahil green yung background, ang dating niya parang ano ba? Ano yung high-end brand ng bag ng mga babae? Hindi ko alam kung Louis Vuitton ba o basta may ganyang colorway. Ano? So, astig eh. Yeah, okay, game na. Black Manila, Hypebeat, Crown, Real Jokes Clothing, shoutouts Yun. palagi, Flip Top Beer, subukan nyo yan. At para sa unang laban natin, sa kanan ko, Angono Rizal, represent, pati na rin Pasay, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Don. Yun, so si Dodong Saipa siya. Okay. Sorry, kanina hindi ako masyado nagpe-pay attention kung sino si Dodong Saipa at sino si Shaboy eh. Pero yun. At gusto kong batiin si Arik. Shoutout. Sa kanya nagsimula ang flip top. Sa kanya nagsimula ang uprising. Diba? Sipin mo yun. Yung naging impact ng mga ginawa niya sa kultura ng hindi lang hip-hop at hindi lang hip-hop sa Pilipinas. Diba? Pero parang ramdam mo sa buong mundo. Diba? Astig. So, shoutout sa kanya. At the Munchies, Arik. So, na-share sa mga tao yon yung project na yon. So, nabati lang kita. Dodong Saipa. Kasamang aabante sa malinis na diskarte. Bawal lang maarte kung gustong may mangyari. Siyempre, shoutout. Ang kulit ng Boss Iwan, Boss pag-rap Ivan, niya. Bloodway Hustlers. Everyday Hustle ni Boss Bon, yan dyan. FRBL, B-Boy Birera, Ativela, Boss Jan Pineda, Legit TV, Insane, Battle League, at Kape Cerveza ni Insane. Drop copy ni Paparon, dyan sa UN, Manila. Dyan din Nesido. Christine Florentino, Allen Andrew, namayan iba. At sa kaliwa naman, Congrats sa inyo. Parang debut battle ba nila parehas to? Hindi ko maalala rin eh. No? Tangin na. Ano ba to? Pero, kung debut battle man, tangin na, congrats sa inyo na sa moment na yan dahil umabot na kayo sa stage ng flip top. Yo. Siniloan, Laguna represent, pati na rin Las Piñas, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Shaboy. Eto na, balik na sa tunay na korte. Ako'y seryoso na parang first time lang umibig. Ayan, Seryoso na, parang first time na umibig. Tangina. Okay. Gusto ko muna panoorin i-shoutout natin si to. Mayor Pat Agdo ng Siniloan Laguna, Bebe Boys at syempre Motus Battle League, Ulap Clothing, J. Mark Panaligan, Coral Manila, Nico Manning, Hassel Seryoso na, parang first time na umibig. Ang kulit doon ah. Tangina. 4D, and syempre kay Killions, mamaya na yung iba. Yeah, shoutout sa kanila lahat. Shoutout Skillions nga pala. Shoutout Killions. Hindi na sila nag-coin toss, pinag-usapan na nila pareho. Payag naman yung isa.
mauna daw si Shaboy, tig 2 minuto. Dapat pakinggan natin unang banat ngayong gabi. Unang versikulo 12. Shaboy. Putang ina. Wait lang. Ayos line up, boss ah. Sa taas, all God. Sa pinakababa, ball God. Total flip-top na si Shaboy. Gusto nyo ba akong makita na maghubot-hubad ulit dito ngayon? Patay ka dyan. Joke lang yon, doble ang suot kong pantalon! Flip-top game! Bago ako magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na sasaktan ko lang to ng very light. Kasi alam kong hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin nung iniwan ka ni Cherry White. Nung nangyari sa iyo yun, gumawa ka ng spoken poetry nung minsan mo sa aking nabanggit. Dodong Saipa na nagalaan to nimtang ina, Asian pakbet. Ano yung sabihin? Isa pakbet. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng walang sense, pero tawa ako, so may puntos yun. Kala ko talaga nung una si Asian Pakboy ka kasi parehong-pareho kayo ng forma. Okay. Asian Fuckboy. Tapos nilaro. Magkahawig pa ang inyong itsura at parehas kayong adik sa droga. Nag-chat sa akin to, sabi, magkano kaya PF natin sa flip top? Boss, gusto pa atang humirit. Hindi mo man lang ba naisip na wala tayong kinalaman kung bakit ang mahal ng ticket? Ayos. Bakit? Bakit? Tingin mo ba isa tayo sa dahilan kung bakit ganyan karami ang nagpuntahan? Ha? Pustahan tayo sa lineup na to. Sa matchup lang natin walang nagpustahan. Ganda. So, hindi pala seryo. Siya ba yung nag-post nung ano? Shaboy. Hindi. Si Dodong Saipa ata yung nag-post. Okay. Mapapanood ko si Dodong Saipa mamaya. Malalaman ko bigla kung seryoso siya doon sa post niya. Comeback ni Tipsy pinunta ng mga yan, hindi yung mga corny mong patawa. Sino ditong pumunta dahil kay Tipsy? Taas kamay! Sabay-sabay, walang kikilos ng masama! Unang bola, numero 4! Pero maiba. Di ba may grupo ka na ang pangalan ay Vampire Social Club? Samahan ng mga bungal dahil sa pagka-overuse ng drugs. Kung ganito ang mampira sa Pinas, puta di ako matatakot makagat. Biruin nyo pag sinakmal ka na ito sa leeg, buong gilagid lang ang babakat. Pero sabi niya sa isang laban niya, kung ilan yung kulang sa ngipin ko, yun din yung bilang ng aking pinaslang. Wow! Nakakatakot ka pala, Dodong. Isa ka palang ganap na kriminal. Aswang. Ay, akala. Binibida pa yung ngipin niya sa battle. Anong tawag mo doon? Titnikal? Titnikal. Sa tuwing magpapacheck up yan sa dentista, madalas lang yan pinagtatawanan. Kasi panay ang sabi niya ng, Dok, masakit po yung ngipin ko dito. Sabi ni Dok, tangina ka, wala kang ngipin dyan. At di ba sa'yo na mismo nang galing na nakulong ka ng 8 taon? Malaman-laman ko na ang kaso mo lang, nagnakaw ka ng 3 maong. Labo. Sa akin ng tropa mong taga-Pasay, siya daw mismo yung buhay na patunay. Kitang-kita daw ng dalawang mata niya nung nahuli ka doon sa Marikaban, ukay-ukay. Hindi ka interesting makabattle, boss. Hindi Tang-inang yan ang kulit. ito yung gusto kong ka-rival. Gusto ko yung magnanakaw sa English battle, hindi yung magnanakaw ng new arrival.
Oh. So sino ang tinutukoy to ni Shaboy na mahilig sa English battle? Si Raf? Si Raf ba yan? Tapos nung nakalaya na yan, kala mo kung sino nang kilabot ng Pasay. Bigla-bigla na lang yung nananampal ng mga nakakasalubong niyang nanay. Masyado ka ng matanda para dito. Anong akala mo, makakasabay ka pa? Binigyan ka lang ng chance ni Enigma kasi sabi sa kanya ni Kuya Dennis na mamamatay ka na. Ina. Ang kulit ng style nito ni Shaboy, parang ano rin eh, no? Yung old school na clowning eh. Kahit yung rhymes niya, mas pang old school na rhyming din eh. Kung sa bagay, ilang taon ka na rin naman kasi pinanganak to taon 1978. Ilang taon na lang itatagal niyan sa liga, malapit-lapit na rin niyang i-cremate. Tangina yan. Old school ah. Hindi mo ko kaya, Dodong. Malaki ang ating kaibahan. Maaaring makasabay ka sa akin dito pero di mo ko maiisahan. Kita mo naman kung paano ko pinatawa mga yan, halos maluha-luha pa yung tao. Gamit lang yung mga witty ko na linya, paano na lang kung nagubad pa ako? So bigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points in first round ni Shaboy, no? ang kulit na style niya. Hindi ko alam kung na-expect ko, pero yun pala, ganun pala ang ibibigay niya sa akin, no? Na parang old school lang pakiramdam ko sa kanya na siguro ano ba? Parang mga simula ng flip top na ganung format, pero siguro yung sharpness ng humor, syempre pang ngayon na, 'di ba? Dahil may mga jokes na nung time na yun na kapag ngayon mo naman sinabi, hindi ganoon yung magiging reaction mo, no? So siya, kumbaga effective yung humor niya sa crowd para makuha yung crowd. Pero yung format niya parang old school na na yung two line rhyme, tas alam mo yan, mas jokes mas clowning, pero okay, malinis yung delivery. Alam mo rin na may gustong patunayan sa mga tao, siguro nga may ganun siyang reputasyon, di ba? Dahil yun pala, no, naghubad yan dati. Ewan ko kung yun yung pinapapanood sa akin ni M-Zite. Yan ba? Shaboy Jonas ang pinapapanood sa akin ni M-Zite, no? So, ewan ko, basta ganun. Pero okay naman yung performance na kuha, kumbaga, na-control niya yung stage, na-control niya yung crowd. Ayun, joke ang suot kong pantalon. Basta joke lang suot ko. Ewan ko. Basta parang ginaya niya yung kay GL, no? Tapos, Asian Pakbet, ang inang kulit. Asian Pakbet. Tapos, batang mahal ng ticket. Ang ganda nung ano na yun. Kung paano niya inangle yun sa tanong ni Dodong Saipa kung bakit, kung magkano TF kaya nila. Di ba? Totoo man yung angle na nagtanong si Dodong Saipa o hindi, ang ganda ng silip pa rin na puta, wala tayong kinalaman sa ticket, di ba? Sa presyo ng ticket. Tapos yung sa atin lang wala nagpostahan, ano rin kumbaga humility ng bago, no? Bagong apak sa flip top. So ano rin, kumbaga okay naman, okay maging mayabang, okay maging humble, depende kung paano mo gagamitin, di ba? So dito, nagamit niya na maayos yung pagiging humble sa battle, which is siguro hindi ganun kadali, di ba? Kasi parang syempre madalas sa battle alphahan kayo eh. Pero kung paano niya
Di ba? Kung paano niya nilaglag yung sarili niya, mali, tsaka kalaban niya, parang tangin na mo. Di ba? Ang ganda rin. Parang walang ego. So, yon ganda. Ang ganda ng silip na yon. Minimin man nila o hindi, wala na rin akong pake, pero di ba? Ang ganda. Walang nagpustahan. Tapos yung gilagid, yung babakat, new arrival. Kasi mamamatay ka na, pinagbigyan ka na lang. Tapos yung malapit na i-cremate. So, 8 points. Malinis na performance. Sa tingin ko na-represent niya yung sarili niya na maayos. Kumbaga, syempre, iba yung meron ako kunaring hinahanap sa rhyming, 'di ba, o sa rap element mismo na hindi man binigay ni ni Shaboy sa akin, pero yung syempre yung branding niya yan hindi ko naman pwede sabihin na hindi dapat ganyan, pare, 'di ba? So na-represent niya na maayos yung brand niya, yung style niya. Yun yung sa tingin kong ganon ko siya tinitingnan ngayon. So 8 points binigay ko sa kanya. Round 1 naman ngayon ni Dodong Saipa. Pakboy! 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 Laban kay Shaboy. Oy, magnanakaw ako. Napatunayan mo. Huwag kang mag-alala. Mamaya, nanakawin ko ang mga cellphone nyo. Game! Kung si Shaboy lang, hindi ako neto mapapaiyak. Totoo lang, kayo kalaban ko dito kung paano ko kayo mapapareact. Alam, Tama. Ganda. Pinos ko dahil mabilis mag-rap si Dodong Saipa. Mahirapan ako maglista ko naman ang pinunta nyo rito, si Tipsy D. Pero promise, magiging classic to kahit walang Tipsy D. Ang ganda. Flip top game! Ang ganda. Rebat pala parehas yun. Tangina kasing kalaban to. Kung ano-ano ginagawa sa mga liga. Nagbibihis babae ng lalaplap ng bading kadiri ka. Oo, aminado, galing ako sa bilibid at di ko yun tinatanggi. Kaya wag ka sa akin magpakita ng puwet. Sanay ako sa marumi. Kasi nakilala lang to dahil sa desperadong galawan. Maraming MC dyan, boss, na handang makipagbakbakan. Kaya bakit ito, boss, wala na bang mailalaban? Nakilala naman to dahil sa pakikipaglaplapan. Remind ko lang, tol, ha? Remind. Si Deo yun, tol, ano ka ba? Siguro nung gabing yun, tingin mo sa kanya si Bea. Bea Bunda. Slant Prime. Bea. Landrime. Despiradong makapasok dahil sa bading nakipaglaplapan. Alam nyo ba ano kinalabasan? Ayun, nilabasan. Pero pumutok yung issue nung naglaban sila ng motos. Kaya niya pala ginawa yon. Pinangakuan siya ni Deyong gagawin siyang chorus. So naniwala ka kay Deo, bibigyan ka 10,000. Malaman-laman ko natanggap niya 10,000. Ang inang mga to. Ang kulit lang na naisip niya sabihin sa battle, yun 10,000. Saan ka ba humuhugot ng lakas at tibay ng loob mo, pare? Tinalo mo pa si Boy Tapang sa pagkain niya ng tae. Ano na lang sabihin ng mga anak mo paglaki nila? Sasabihin ng anak mong lalaki sa tropa niya si Bruno, pare, kamusta? Kiss kita. Ganun ba? Ganun ba ipapamana mo sa iyong mga maiiwan na normal lang na lalaki sa lalaki ang nakikipaghalikan? Di bali na sabihin dati tatay ko bilanggo at di pumapareho kesa naman sabihin matino pero nakipaghalikan kay Deo. O ngayon, nasa YouTube na yung video, hindi mo na madidelete. Ano pang mukhang iyaharap?
O nga yan, ngayon, nasa YouTube na yung video, hindi mo na madidelete. Ano na lang mukhang iaharap mo kapag meron kayong family trip? Pero bilang kaibigan at payong kapatid, laplapin mo din siya. Tapos sabihin mo, please, pakibura mo na, Rick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points bigay ko kay Dodong Saipa, no? At kumbaga, bumabad siya sa angle na ganun. Tapos, wala, ano rin. Medyo similar sila, no? Na old school lang style. Tapos parehas ma-jokes. Parehas okay ang performance din. Pero yun, sa punch count, 6-8, nakuha ni Shaboy first round. Dodong Saipa yung paano kayo mapapareact, tsaka yung Titsy D. Solid na mga rebat. Tapos yung sanay ako sa marami. Tapos Bay Abunda. Tapos nilabasan, tsaka 10 ligo. So, yun. Okay, spatan natin round 2. Okay. Laplapin ko si Arik. Wag. Okay. Round 2, game! Si Raulo. Nung natalo siya sa 1 minutes, biglang nagmukmuk na lang sa gilid. Agad siyang nag-post ng, hindi ata para sa akin to, balik na lang kaya ako sa bilibid. Storyteller din no? Inaubod ka ng drama, tapos sa social media panay ang pabida. Gusto mong bumalik sa bilibid? Pwes patayin mo si Enigma. Pero joke lang, boss. Gago Pero ka. joke lang, boss. Tangina kasi nakakabwisit to. Huwag mong papatayin si boss, ha? Hanggat di ko nakukuha yung TF ko. Pansin nyo ba na kapag bumabanat siya, talagang nakakahanga? Kasi paano mo nagagawang pagsabayin yung pag-spit habang nagnanganga? Idura mo kaya muna yan, puta, ano ba kasing silbi niyan? Imbis maayos kang nagsasalita, di ka namin maintindihan. Huwag mo na kaming pag-isipin, Dong, ang dami na namin problema. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung nagkantutan na ba si Sir Gavin at Ma'am Elma. At wag mo kong yayabangan na dati kang bata ni Abaddon. Tsaka mo na ako angasan pag naranasan mo nang i-post yung picture nyo ni Sharon. Mukha kang Papay di Sailor Man na nabinat. Ganyan pala ang resulta kapag nasobrahan ka sa spinach. Matanda ka na ba talaga? Matanda ka na ba talaga? Eh ba't mukhang hindi ka pa hubog? Tanginang glow up yan, imbis na maayos yung mukha, yung sayo naging palubog. Eh Parbiel, eto na ba yung pinaka-bully sa inyo? Pwestong laitero nyo, wasak yan. Yuyupiin ko palalo yung mukha mo, tapos dadalin ko sa latero ng sasakyan. Para magkasilbi ang pangit mong mukha, meron lang ako sa yung tip. Ipalagay mo kaya yan sa cigarette warning para marami nang mag-quit. Kapag nangyari yon, lahat ng mga tao dito pasasalamatan ka, matik. Bukod sa nabawasan na yung polusyon, napahaba mo pa yung buhay ni Arik. At akala mo ba yung katangahan mo nakaraang event ay di namin mabibisto? Kasi sa lahat ng pumunta nung zoning, siya lang yung may flip-top beer na naka-straw. Pati yung meta sa pag-inom ng alak, gusto niyang mabago. Panay pa ang cheers na kay Enigma, puta, sip-sip ka masyado. Feeling cool pa siya doon sa gilid kahit ubod na ng banas. Kiniklaim niya yung flip-top beer niya gamit yung ticket niya sa bus. Pinagbigyan na lang siya nung staff, bahala na daw kung malugi. Pero si Gago ayaw pa rin umalis, naghihintay pa raw ng sukli. Maging creative ka naman, yan na nga lang yung kaya mong gawin. Ang corny na nga ng mga banat mo, di mo pa kayang dalhin. O sige, round mo na. Ito na yung time mo para magbida. At patunayan mong mali sila ng sinasabi na lesser version lang kita. Time, follow up, banat!
Bigyan ko siya ng 3 points, no? Yung balik na lang ako sa Bilibid, tas yung nasobrahan sa spinach, tsaka yung mag-quit, yung mag-isa Yossi, dapat picture niya ilagay, no? So, yun. Tingnan natin na round 2 ni Dodong Saipa. Yun na yun. Yun na yun. Panganga-nganga-nganga. Yung rounds mo, pahina ng pahina. Flip top gang! Diba, flip top gang! Sabi niya sa isang laban niya, kaya niyang maging kampyon. Praning ka ba, boy? Porki na-achieve mo ngayong taon, talunin si Makoy. Sa bagay, ang talunin yun ay ang hirap nga, di ba? Nakaka-proud kaya tumalo ng battle MC ng lahat ng liga. Binibaby din kasi ito ni Syke at laging dinadayo. Grabe magmahal si Syke, naaalala niya sa'yo yung namatay niyang aso. Kaya ganun na lang, di mo ba pansin yung trato? Nakakapabor ka kay Syke, wag ka lang daw magkakaparbo. At baby boys din pala to, kaso di nga lang umubra. Ikaw lang kasi boy, kung san-san ka pa nagpupunta. Kita mo naman ngayon, pangalang siya boy, tumutunog na. How ironic na Deo lang pala magiging dahilan para pumutok ka. Oo, si Deo lang kaya nakilala tong gago. Nakipagsipsipan doon sa teacher para tumaas yung grado. Alam nyo ba, nakakadiri ginawa ninyong mga tungaw. Kung matapang kayo, doon nyo gawin yan sa Mindanao. Sabi kasi ni Arik, magpakita ng art body. Nagpakita ka nga, part naman ng body. Proud ka pa talaga sa buong mundo, Brinodcast? Nalaman tuloy nilang dati kang pinulgas. Tanginang yan. Tangina. Tangina kasing puwet yan, no? Ang hirap ipaliwanag. Ganyan klase ng puwet sa kulungan, aming binabasag. Patingin nga. Matambok din, ha? Pwede. Mas masarap yan, lagyan natin ng pampadulas, yung oil na sile. Kaya nga nung nag-PM si Arik, hindi ko na hinindian. Sabi sa akin ni Boss, Dong, gusto mo bang shabu? Hoy, gusto ko yan. Di man malalim, tsak lulunurin. Ano ba dapat ginagawa, di ba? Shaboy, pagugulungin. Oh. Kasi dahil sa inyo yung flip top meron ng kalaban. Wala pa man yung PSP, kayong dalawa nagsagpangan. Kaya nung nakita kayo ni Pibos, naisip niya yung, sagpangan na. Kaya malamang, kayo rin magiging dahilan para maisip ni Arik yung, tanggalan na. Medyo ano lang no, contradicting para kay Dodong Saipa na sinisilip niya na naghalikan si Sardeo tsaka si Shaboy. Pero sinasabi rin niya na normal naman sa kanila sa Bilibid mambasag ng puwet. 'Di ba? Parang kung iisipin mo, sa direksyon na 'yon, 'di ba? So yun lang parang minsan yung mga ganong angles hindi rin masyado nabibigyan ng sapat na pag-iisip di ba?
So, yun. Kagaya nun. So, binigyan ko si Dodong Saipa ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. So, round 2, nakuha naman ni Dodong Saipa. Round 1, Shaboy 8-6. Round 2, Shaboy 3-7. Yo. Deo pumutok. Tapos yung grado, sipsipan. Gawin mo, kung matapang kayo, gawin nyo yan sa Mindanao. Tapos pinulgas, napaka. No, pero, sige, pinuntos ako na rin. Tapos yun nga, ang kulit naman ako ba sinabi, binabasag di ba? Ang kulit ko pa paano niya pinaabot doon. Pero, yun yung counter argument nun So, bakit mo siya sinasabing mali yung ginawa ni Shaboy? Dahil sa camera. Yun. Yeah? Pagugulungin ang kulit ang kulit ng wordplay niya. So, kung nanonood kayo dito sa channel ko at may sumusubaybay kayo nito, magdamo na lang kayo, huwag kayo magbato, pare. Tapos tanggalan na. Yun. So 7 points. 1 all sila. Yan, round 3. Yun na yun. Puta, nagre-rebat ka pala kanina. Akala ko nagbabasa ka. Ang ina nito, parang nagbabasa lang kung mag-spit ng linya ang puta. Okay, round 3 game! Ngayon, round 3 na! Pag-usapan naman natin kung sino ka sa likod ng camera. Alam nyo bang kapag nasa bahay yan nila, tinitira niya yung asawa niya ng kamehameha. Tumanda ka na ng ganyan, puta, isip bata ka pa rin. Sinasabihan niya yung asawa niya ng it's a prank, pagtapos niyang sapakin. Wait lang ayun yung asawa niya, nakaputi nakaputi, wait lang. Okay, game! Sa mga nakakasama na ito sa event, inyo rin bang napansin na palagi niyang kasama yung asawa niyang kamukhang-kamukha ni Queen Yasmin? Ayos din ang love team nyo, no? Look-alike na mga social media sensation. Asian Pacboy at Queen Yasmin na walang makain version. Kasi sila'y umaasa na lang sa mga event para makakain ng masasarap. Kahit di yan imbitado, pupunta yan at voluntary siya na magrarap. Kaya putang ina mo daw, sabi ni Ryan, dagdag palamunin lang daw kayo. Kaya pala todo support ka sa mga event kasi event din yung sumusuporta sa'yo. Ang hilig niyang sundutin yung puwet niya tapos ipapaamoy sa kalaban. Tangina mas kadiri pa yun doon sa ginawa naming laplapan. Tapos proud ka pang nag-trending yon? Anong feeling mo, malakas ka? Kaya pala repin mo wasalak kasi yung gawain mo kalaswa. Speaking of repin, talagang may kamanyakan itong matanda. Tinanong siya ni boss ng, Dodong, repin mo. Sagot niya, sige boss, basta maganda. Magkaiba yung repin at rapin. Ano ba yung utak mo? Puno ng hangin? Tapos pag nakulong ka, anong sasabihin mo? Si Enigma ba tumulak sa akin? Delikado ka dyan, boss. Matindi-tinding konsensya yan. Another MC na pinasok mo sa liga na iyo ring papiansahan. Kung may rango lang ang pagiging manyakis, malamang ito yung nasa trono. Kinukuha nga itong artista sa Channel 2 tagapagsadula ng rapist sa Soko. Wala ka pang napapatunayan dito sa liga, ang dami mo ng hanash. Hindi naman sa pagyayabang, isa ako sa dahilan kung ba't itong liga ay nabash. Mula sa paghuhubot-hubad at pakikipaglaplapan, lahat yan inipon ko. Sinubukan kong mag-Viva Max kaya't nagsanay, nanahimik, pero nakaka-insulto. Ang sakit sa pakiramdam na kahit ilang beses akong nag-ahit, di nila tinanggap audition ko. Second chance mo na to dito kasi nung 1 minutes kinapos ka. Binigyan ka na ng pangalawang spot, pakita mo namang tumagos ka. Sabihin mo lang kung kailan yung next ko, boss, malugod ko yan tatanggapin.
kahit English Conference or Bisaya at kahit pa sa Mandarin. Ako si Shaboy, ang kauna-unahang MC na wala pa sa liga, tinanggal na. Dahil sa nakitaan ng angking galing, pinabalik mulit, tinanggap niya. Yeah. Bigyan ko 2 points yung last niya, no? Last round niya. Yung basta maganda, tsaka yung kaya nabash. So, yun. Parang best round niya simula. Pabagsak, no? Siguro din nagsimula siya magsulat round 1. Alam mo yun, tinapos na lang niya yung round 3. Siguro ganun. So, yun. 2 points kay Shaboy. Tingnan natin round 3 ni Dodong Saipa. Time. Sabi niya, yung asawa ko raw kamukha ni Queen Yasmin. Anong magagawa ko? Ganun yung aking pagtingin. Totoo lang, pag pumupunta akong FRBL, binibigay lang pansit. Ang gusto ko lang malaman, bakit ikaw yung galit na galit? Flip top game. Round 3 na game. Ina mo. Teka lang ha. Skip. Ikaw na. Ikaw na. Okay. Kasi nagpakita ng puwet yan. Ganyan kanyang hirit. Malaki pagkakaiba natin. Huwag mo nang pinipilit. Kasi pagiging komedyante ko ay mabuting inaral sa streets. Di ko kailangan magpakita ng puwet. Kaya ko maglabas ng skills. Kaya ngayon nandito na ako, mawawalan na silbi ng Shaboy. Nagpapakita ka ng puwet, tol. Ako nagpapamoy. Dapat bago mo ginawa, pinag-isipan ng maigi. Ako namamahiya ng kalaban, samantalang ikaw ng sarili. Buti na lang, malakas si M-Site dito, kaya nagawa kanyang dalhin. Pero mali lang ni Arik, nagawa niya tayong pagtapatin. Pero boss, ano bang klaseng matchup to? Ayoko to kalabanin. Ayoko. Kita mo, para matuloy na itong labas, kaya Dennis pa, nagtulak sa akin. Kasi boss, Parang hindi first time ko napanood no? Nagiging trend na ba yan ngayon? Sino pinakaunang gumawa niyan? bumababa na ba ang aking kalidad? Porki nagmamanyak bars ako, binigyan mo ako Yung kay MP3, no? ng naguhubad. Boss, baka pwede palambing yung kagaya ng kay EJ Power yung nagpatay ng ilaw. Pero papatayin ko nito, boss. Ikaw. Oh, ang tanong. Sa mga sinabi ko, ang tanong, kaya mo pa ba? Sumasakit na ulo mo, no? Ulo, gagi, baka tanga ka. Kita mo naman noong 1 minutes 2, isa ako sa mga nag-outstanding. Dahil kaya kong umiwan ng tiyan at kunin ang mga laman loob mo. Uprising. Malayo ating pagitan. Di mo Happy pa Anniversary ulit. Pinapanood ka lang nila, pero hindi ka nakakatuwa. Total, dati pa nila nakita lahat sa'yo. Ang tanong, may ilalabas ka pa ba? Ako, nag-uumpisa pa lang, kaya tayo nyo pa yung mga susunod ko pang pagpapatawa. So, bigyan ko ng 2 points ang last round ni Dodong Saipa, no? Yung pagtingin, yung mga rebat lang ang pinuntusan ko sa kanya. So, pagtingin, tsaka yung galit na galit. So, yun. Okay naman. Congrats sa inyo, yo. So, first nakuha ni Shaboy, second nakuha ni Dodong Saipa, third tie. Babase mo sa points.
para lumamang ng konti si Dodong Saipa sa total. Pero regardless, pareha silang panalo, pareha silang umabot na dyan. At I'm sure pareha silang mas may naging evolution at growth na pagkatas nitong battle na to. Sapatan natin sa ahon. Ngayon may kita ko na sa ahon si parehas to, di ba, battle. So, yun. Versikulo 12, Dodong Saipa vs. Shaboy, mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. At shoutout nga pala FRBL pati Motus. Ang boto ng Hurado, 5-0. Mag-ihay tayo lahat para kay Shaboy. FRBL, shoutout sa inyo. Bubulagain ko na lang mga nanonood ng FRBL dito. Meron akong re-reviewin dyan. Ayun, shoutout nga pala syempre sa Unhinged, Hypebeat Black Manila, Mark Batara, and Edison Tobias. Shoutout sa inyo. At syempre may din sinuluan. Yun, siyempre, shoutout sa Christian Fernan Arroyo. Yan, Olan Kaya, Solido Pervisio, Next Barbershop. Yan. Eh, what up, G-Glaw, na isa ako sa bumoto kay Shaboy. All 3 rounds, binigay ko kay Shaboy. Siguro mas naging effective yung dalang jokes ni Shaboy. Pero props kay Dodong Saipa. Pero palagay ko mas creative talaga yung dala ni Shaboy. So, yun. Unique, binoto ko si Shaboy. Round 1, binoto ko si Shaboy. Tapos round 2, binigay ko kay Dodong Saipa. Tapos yung round 3, although halos pantay lang sila, pero siguro binigyan ko na lang kasi ng minus yung choke. Medyo mahaba rin kasi yung choke sa simula ni Dodong Saipa. Tingin ko doon lang nagkatalo, pero kung wala yan, siguro mas mahirap siya i-judge. Kaya yun, binoto ko may si choke nga pala siya. 1-3, Shaboy. So yun, PR, binoto ko Shaboy. Sobrang dikit nung battle hanggang dun sa round 3. Dun na lang nagkatalo dahil sa choke ni Tama. Dodong Saipa. So dapat may minus yung 3. dikit, So dapat may minus yung round 3 ni Dodong Saipa sa akin dahil may choke siya. So nakuha dapat ni Shaboy yung round 3. Round 1 and 3 siya. Dodong Saipa mas mahirap siya i-judge. Pero yun, Shaboy. Sir, binoto ko si Shaboy, round 1 kay Shaboy. Natuwa ako, nagamit niya kasi yung angle yung kay Tipsy at epektibo naman yun. Tapos round 2, binoto ko si Dodong Saipa. Tapos round 3, malinis na, nakuha na ni Shaboy talaga yun. Kasi kita naman ng tao. Ayun. Yo, freak, binoto ko si Shaboy. Round 1, binigay ko kay Shaboy kasi Battle of Comedies, kay Shaboy yung round 1 niya. Consistent yung punchlines, yung haymakers niya. Round 2, binigay ko kay Dodong Saipa. Kasi kahit pa paano, nakagawa siya ng haymaker doon, nabawi niya yung, hindi man ganun ka-consistent, pero yung isang haymaker na yun, nakabawi siya doon. Then round 3, binigay ko ulit kay Shaboy kasi ganun nga, consistent siya, yung jokes niya, lahat, effective lahat, line per line, kumpara kay Dodong Saipa na may punchlines, may haymaker, kaso hindi consistent hindi buong round. So, Shaboy. Okay. Yun, first and second, na-split naman natin ng maayos. Yung third lang, medyo kinapos tayo ng konti, nag-skip. Totoo lang, kayo kalaban ko dito kung paano ko kayo mapapareact. Alam ko naman ang pinunta nyo rito si Tipsy D. Pero promise, magiging classic to kahit walang Tipsy D. Flip top game! Yung maganda yung naging laban namin ni Dodong Saipa kanina. Naumpisahan namin ng lap trip talaga, yung tawanan ng mga tao, kitang-kita namin. Lalo kasi ang naging advantage sa akin yung ako yung nag-umpisa nung unang nag-spit ng round ko, kaya parang feeling ko naset ko agad yung mood ng tao. Ang nagustuhan ko dun sa linya ni Dodong yung sinabi niya na Tipsy D. Basta hindi ko alam kung paano setup na, pero ang ganda nung landing nung punchline na Tipsy D. Then dun sa akin naman yung nag-prank ako na maghuhubad-hubad ako, prinang ko si Enigma. Na kunyari maghuhubad ako, then doble pala yung pantalon ko na suot. Kahit pa paano maganda naman, nagka-problema lang sa round 3 si Dodong, nakalimot ng linya. Ayos lineup, bossa! Sa taas, All God. Sa pinakababa, Ball God. Bolt God. Total flip top na si Shaboy. Gusto nyo ba akong makita na maghubad-hubad ulit dito ngayon? Tay ka dyan.
Doble ang Siyempre, suot yun, kong pantalon. Gumagawa rin pala kami ng mga shorts. Yan. Gusto nyo mo-order, PM nyo lang ako. Yan. PM nyo lang ako sa page, sa mismong Facebook ko. Yan. Sa ngayon, nagplaplano dapat ako na sumunod dun sa kapatid ko pa New Zealand. Pero wag na pala kasi baka bigyan pa ako ng battle ng isa dyan. Kaya cancel na yung New Zealand. Tapon lahat ng documents. Dito na lang, battle rap. Humingi ako ng pasensya. Medyo kinapos lang tayo. Pero kung pagbibigyan pa tayo ulit ng pagkakataon, tatodo na natin to. Bibigyan na natin lahat. Ayun, salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa nananatili na mga hindi nandiri sa ginawa namin. Sa mga ginagagawa ko dito, maraming salamat sa pag-stay. At least kahit papaano, unti-unti, pinuprove natin na deserve natin yung pagkakataon na binigay sa atin ng Flip Top Battle League. Saka tuloy-tuloy lang sa pagsuporta dito. Wag natin piratahin. Respect, yo, respect. So yun. Nakuha ni Shaboy ang round 1 and 3. Nakuha ni Dodo ang round 2. So, yun. Shoutout sa parehas. Good luck sa ahon, sa paparating nilang battle. Makapanood ko sila parehas ulit at mas matatansya ko ang kanilang pagiging MC pag ginawa ko na yung Batastradamus ko para sa Ahon 16 nyo. So, yun. Yun lang, pare. Salamat sa lahat na nanood. Sa lahat na umabot dito. So, happy anniv ulit sa Uprising. Yeah! Tsaka Ahon December 13 and 14 kung di ako nagkakamali. Spatan nyo, pare. Iba pa rin pag live. So, yun. Peace!